lulutuin natin tuna mushroom macaroni. Pangpatibay ito ng buto para sa inyong puso at yung mga gustong pumayat pagkatapos ng maraming handaan. So, ang inihanda natin, nilagang macaroni. Meron tayong delatang tuna na laging nasa stock room natin. Tapos, kung meron kayo dyan sa inyong refrigerator, lagi naman tayo may kamatis, sibuyas, bawang. Yung ating mushroom, delata na rin lang kung wala kayong fresh. Tapos, wag niyong itatapon yung sabaw. Kasi yan yung pwede natin gamitin pang sabaw kung kailangan nyo. At syempre, sabaw ng mushroom yon. At syempre, yung ketchup para Pinoy style tayo. Tsaka lagi naman tayo may tirang ketchup dyan. Actually, ito kanina, konti na lang. Nilagyan ko na lang ng tubig. Pag sisimutin nyo na yung ketchup nyo, magagamit natin yan. Okay? So, uumpisahan na natin. Yung mantika nung aking tuna, siya na yung ginamit dito. Pero pwede rin yung water-based o kaya naman yung oil-based. So, kung oil-based yun yung gamitin ninyong mantika para hindi nyo na kailangan ng maraming mantika. So, igisa na natin. Simulan natin sa sibuyas. Yan. Diba? Ito parang pasta to eh. Pero, kung sawa na kayo dun sa ating mga spaghetti na pork or beef na pinaghalo, pwede naman itong ating tuna. Kasi nga, sabi ko, yung mga gustong magpapayat dahil sa mga sunod-sunod na handaan o sunod-sunod na okasyon. Tsaka kahit pang araw-araw lang. Kasi madali itong lutuin, hindi ba? Ang delatang tuna tsaka delatang mushroom, lagi naman nandyan sa lagyanan ninyo. So, sibuyas. Tapos, ilalagay na natin yung ating bawang at saka pag bumango na, ilalagay na natin yung ating kamatis. Dami mong bawang. Hindi ba nga ang pasta, minsan bawang lang at saka olive oil, pwede na. Pwede nang kainin yun. So, kung ano yung mga tira-tira nyo dyan sa ref nyo, yun na yung isahog ninyo. Kung meron kayong mga tirang konting pork, beef, tuna, hotdog, pwede nyo namang isahog dun sa inyong pasta. Yan. So, pag bumango na yan, tuna, mushroom, macaroni. So, pasta. So, ito yung gagawin nating pampalasa. Yung ating, kanina sa low lang muna para hindi masunog yung ating mga pampalasa at saka mga pampabango. Pero ngayon, ilalakas ko na yung aking apoy kasi nilagay ko na yung kamatis. Actually, yung kamatis naman, pwede naman talaga yung hilaw eh. So, bakit pinili natin ang delatang tuna? Kasi ang delatang tuna, marami po itong omega-3 fatty acid. Ibig sabihin, merong DHA, EPA, kailangan ho yan ng utak natin. At saka, yung DHA mo para sa utak, sa mata, sa puso, pampababa ng blood pressure. Pero nagpapataas siya ng good cholesterol, yung HDL. And ang protein nito, number 1 source din to ng protina, nagpapataas ng protina. Pero, pwede mong gamitin pampapayat. Kasi parang mas busog ka, di ba? Pag maraming protein. So, ito din yung gagamitin mong pampapayat mo. Tapos, mas mababa sa mercury ang delatang tuna. Kasi nga, ang ginagamit dito, yung maliliit na kinds ng tuna. Unlike dun sa mga nabibili natin sa palengke, yung kalalaki ng tuna, ginagawa mga sashimi, at saka sa iba pang luto, malalaki na yon na tuna. And, may vitamin D po ito. So, kaya nga sinabi ko pang buto. Kasi yung ating tuna at saka yung ating mushroom, parehong may vitamin D. Meron din itong selenium, iodine, dahil isda ito, vitamin B, phosphorus, magnesium. Ngayon, mura pa to, palaging nandyan sa inyong stock room. Biglaan, walang mailuto. Tapos may vitamin E din to, iron, potassium, zinc, copper. Maganda din to sa mata ninyo kasi may omega-3 fatty acid para maiwasan yung paglabo ng mata, yung ibig sabihin pag umiidad na tayo, yung
acute macular degeneration. Yan. Tapos panlaban sa mga age-related macular degeneration. Anemia, may vitamin B12. So, panglaban mo to sa anemia. And dahil sa buto nga, pang buto, sabi ko, may vitamin B6, magnesium, vitamin D, at saka zinc. Low calorie pa. So, isasama na rin natin sa paggisa ito. Yan. So, pwedeng mas ilakas pa natin na yung ating apoy. Ilalagay na natin yung ating tuna. Yan. Isama na natin sa pagsangkot siya yung ating tuna. Yan. Pwedeng water-based, pwede ring oil-based. Yan. At ang next nating ilalagay ay yung ating mushroom. Yan. So, simutin lang natin para walang sayang. Yung mushroom kasi maganda siya. Low calorie din. Itong niluluto natin, low calorie, pampapayat. At dahil ang mushroom, hindi ba, kapag itinanim mo, pag tumubo yan, actually, minsan nga hindi ito itinatanim eh. Talagang kusang tumutubo. Pero sa atin kasi cultured na ang mushroom. Ang maganda dito, expose siya sa sunlight. So, dahil expose siya sa sunlight, nagkakaroon siya ng vitamin D. So, ang vitamin D para din sa buto at sa immunity natin. So, pag ayaw nyong masunog, pwede nyong gamitin yung water ng inyong mushroom. Yan. So, isasama na rin natin sa paggisa. Tapos, may vitamin K. May potassium pa to. Bukod dun sa vitamin D, exposed sa araw para sa buto, para sa immunity ang mushroom. Yes, nasa mushroom na po ang dinidiscuss natin. So, may potassium po ang mushroom, pangpababa ng inyong blood pressure. Mababa po sa sodium tong niluluto natin kasi ang mushroom, meron siyang maalat-alat na taste. Yung meron siyang parang umami taste. So, pag gusto nyong magtipid sa asin, pwede nyong lagyan ng mushroom, yung inyong niluluto. Kasi nga dahil sa kanyang umami taste. Tapos, maganda din to sa immunity natin, may anti-inflammatory effect. So, may selenium, vitamin B's, yan. Tapos, may fiber para sa weight loss kasi may protein din siya. Bukod dun sa selenium, copper, thiamine, magnesium, phosphorus, meron siyang zinc, calcium, choline. Kaya sabi ko, pangbuto to kasi may calcium. Pareho din ang canned mushroom, pareho lang po ang nutrisyon niya kumpara doon sa fresh mushroom. So, kung wala kayong available na fresh mushroom, okay din po yung mga delatang mushroom. Maganda rin sa heart kasi may fiber, may potassium, vitamin C, may beta-glucans at pampababa ng cholesterol. Pwede po to sa pregnant kasi sabi ko nga mas mababa sa mercury ang ating canned tuna. Tapos may folate at may choline. So para sa muscle, sa memorya, sa learning, para matuto. Kung sariwang kabuti naman ang gagamitin nyo, i-ref nyo lang tapos panatilihin yung laging tuyo. So, huwag mabasa-basa kasi ang mushroom gusto niya lagi dry. Alam nyo ba yung mushroom kasama yan sa 15 listahan ng pinakamalinis na pagkain? Kasi nakita nila walang pesticides ang mushroom. So, okay din ang mga dried mushrooms. Tapos, ilalagay na natin yung ating ketchup para may pagka-Pinoy style. Yan. Pwede nyo pahutong simutin kasi pwede nyo pang lagyan ng water itong ating bote. Yan. Diba? Pwedeng lagyan ng water pero pwedeng okay na rin yan. Depende na yan. Macaroni. Yan. So, okay na. Ready na. Kanina pa ho, nilagyan ko na ng water yon para mabilis maibuhos. Yan. Isama nyo na yung macaroni nyo sa paggigisa. Yan. So, fresh ang ginamit nating mga pampalasa, yung ating bawang, sibuyas, kamatis. Dahil biglaan,
kung wala na kayong mailuto, so pwede kayo maghanap doon sa inyong stock room. Baka meron naman kayo dyang natitirang delatang tuna at delatang mushroom. For sure, meron kayong mga tira-tirang ketchup dyan na gusto nyo nang simutin. Isama nyo na rin. So, ito po, ang ganda na. I guess, sa mga gustong mag-diet, magpapayat na mga ladies, ito ang nababagay sa atin. Tas kung mahilig naman kayo sa pasta, so ito na po ang ating finished product. Kung gusto nyong lagyan ng paminta, okay din. Pero kung ayaw nyo, okay na to kasi malasa na rin to as is na eh. Yan. Ito na po ang ating finished product. I-off na natin. Tuna, mushroom, macaroni, para sa buto, para sa puso, at pangpapayat. Maraming salamat po.